Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayer ngayon pong gabi. Salamat po sa Panginoon sapagkat patuloy na siya ang pumapatnubay, ang nangunguna, nagpapalakas, at gumagabay po sa atin sa bawat araw. Salamat din sa Panginoon sa kasagutan sa atin pong mga panalangin. Salamat sa kalakasan, salamat po sa kagalingan buhat sa karamdaman. At salamat ulit sa Panginoon sapagkat sa gabing ito ay atin po ulit mapapag-aralan ng kanyang salita. Kaya buksan na po natin ang atin pong mga Bibles sa Philemon chapter 1 verse 6. Philemon chapter 1 verse 6. Ang sabi po dito, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong ibinigay na kalakasan, kagalingan at kaligtasan. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy na hindi ka nagsasawa na turuan kami upang malaman namin ang mga dapat namin pong gawin sa bawat araw. Sa amin pong pag-uusapan ngayon pong gabing ito, tulungan mo po kami na magpasalamat at tunay na ma-appreciate namin Panginoon ang kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Kaya sa aming pagpapatuloy, Panginoon, samahan mo na kami, turuan mo kami, Panginoon, katulad po ng dati. Nawa ay gamitin mo yung lingkod na may bahagi nilang maayos ito, maliwanag at may kapangyarihan. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang magsasaka na habang siya po ay naglalakad sa bukid, ay nakakita po siya ng isang malaking itlog. Itlog po ito ng agila. At kanya itong dinampot, tumingin siya sa isang puno at na-realize niya na ito ay galing sa pugad ng isang agila na napakataas. Doon po talaga nagpupugad ang mga agila sa matataas na lugar. So dahil sa hindi niya maakyat ito, so ang ginawa po ng magsasakang ito, umuwi siya sa kanila at pinalimliman niya ito sa kanyang mga alagang manok. At isang araw, ay yung mga itlog ng mga manok kasama itong itlog ng agila ay napisa na. Okay? At ang isa sa mga ginagawa ng manok, o inahing manok sa kanyang mga sisiw ay talagang kanya itong inaalagaan, tinuturuan sa mga bagay na pagiging manok. So ito pong agilang ito ay sumama dito po sa mga sisiw, sa kanyang pagsama dito ay ipiniligay niya ang kanyang sarili na isang sisiw din na lumalaking manok. Kung ano ang ginagawa ng mga sisiw, ng mga manok, yun din po ang kanyang ginagawa. Naghuhukay ng mga matutuka, ang pagkain nila ay mga bulate. At ang isa pa na kanyang natutunan sa paggaya niya sa mga manok ay lumipad lamang ng mababa. So, lumipas ang maraming panahon at yun nga po, inakala ng agilang ito na siya ay manok. Tumitilaok din siya na parang manok. Okay? Isang araw, ay may nakita siyang lumilipad na agila sa himpapawid. At namangha siya. At tinanong niya yung mga kasamahan niyang manok, ano yung lumilipad na yun? At ang sabi ng mga manok, yan ay agila. They belong to the air. Sila ang hari ng himpapawid. Okay? So yun po ang description ng mga manok sa nakita ng agilang ito na lumilipad. At alam nyo, sabi ng agilang ito, sana pinanganak na rin akong agila. Gusto ko ring lumipad ng ganun. At alam nyo, isang araw, habang naglalakad itong agila na ito na iniisip niya nga ay siya ay manok, habang siya ay naghahanap ng pagkain, napadpa siya sa isang lawa at nakita niya yung kanyang refleksyon doon sa lawa. Na akala niya, yung agila na yun na nakikita niya doon sa tubig ay yung agila na lumilipad na nakita niya. Akala niya ay siya ay sasaktan. Kaya dali-dali itong agilang ito na pumunta doon sa bahay ng mga manok, sapagkat iniisip niya nga na hindi siya agila, kundi siya ay manok. At ang nakakalungkot sa agilang ito, tumanda siya at namatay siya na ang isip niya siya ay manok. Nakakalungkot po ang pangyayaring yun. Hindi niya nalaman na siya pala ay pwedeng lumipad ng napakataas. Hindi niya nalaman na higit pa sa kung ano man ang sitwasyon niya that time, ang pwedeng mangyari
sa kanyang buhay. Di po ba? At ngayon po nga gabi mga kapatid sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, yan po ang gustong ituro ni Apostol Pablo kay Philemon. At yan din po ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo na malaman po natin, na makita natin kung ano tayo at kung ano ang pwede nating gawin dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, what we have in Christ. What we have in Christ. Ano ang meron tayo dahil kay Kristo. Ito pong aklat po ni Philemon, ito po ay personal letter ni Apostol Pablo. No? At ito pong si Philemon, ayon po sa mga Bible scholars, ito ay marahil guest sa Ephesus noong 3 years na nag-minister doon si Apostol Pablo. At sa kanyang pakikinig kay Apostol Pablo, tumanggap siya sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At nung umuwi na siya sa Colossae, ay marahil ay naging bahagi siya ng gawain doon. At nakita nga po natin, kung babasahin niyo po itong isang chapter na ito, meron siyang alipin ang pangalan ni Onesimus. At sa hindi natin alam kung bakit siya ay tumakas, marahil siya ay nagnakaw or may ginawang masama, kaya siya ay nagpakalayo-layo at marahil siya ay nakarating sa Rome. At during this time po, si Apostol Pablo ay nakakulong sa Rome. Ang sabi din po ng mga Bible scholars, pwedeng sinadya ito ni Onesimus na puntahan si Pablo or sa hindi rin sinasadyang pangyayari ay nag-meet itong si Onesimus at si Pablo. At sa kanilang meeting, makikita po natin na sinera ng gospel ni Apostol Pablo itong si Onesimus at siya tumanggap sa Panginoon. At yun nga po, nung malaman niya na yung kanyang amo ay Christian, no? Nung sumulat po si Apostol Pablo sa church ng Colossae, dapat ay si Tychicus na ang magdadala ng sulat sa Colossian church at saka kay Philemon. Pero ang ginawa po ni Apostol Pablo, si Onesimus na mismo ang kanyang pinagdala ng sulat sa kanyang amo na si Philemon. At yun nga po, ang purpose ay para tanggapin, patawarin na ulit itong si Onesimus ni Philemon kung ano man ang naging kasalanan niya. At sa kanyang introduction, mga kapatid, ay pinakita ni Apostol Pablo dito kung ano siya at kung ano ang meron siya dahil kay Kristo. At yan din po ang makikita natin ngayon pong gabing ito sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Dito po makikita tayong tatlong bagay na nagkaroon tayo, no? Nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. At yan po ang kanyang ituturo nga kay Philemon. Ang una po ay secured identity. We have a secured identity in Christ. Ang sabi po niya dito, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. No? Aking ipinapanalangin, no, na lagi mong ibahagi ang iyong pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan nito, malalaman mo na maraming bagay na nagkaroon tayo dahil kay Kristo. At ang isa nga po ay secured identity. By the way, marami po ito, pero ito lamang po ang gusto kong tingnan natin. Tatlo lamang ang gusto ko pong makita natin ngayong gabing ito. So, una nga po ay secured identity, no? Isang pagkakakilanlan na hindi na ito mawawala. Okay? Sa panahon po ng social media, no po, ng mga gadgets, ng advanced technology, siguro ay naririnig nyo na ang identity theft, no? Yung pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Kaya nga tayo po ay laging pinapaalalahanan, no, sa atin pong mga bank accounts, sa atin pong mga iba-ibang accounts, no, sa social media, no, sa cellphone natin, sa laptop natin. Binibigyan po tayo ng advice na laging palitan ang password, no po, sapagkat yung mga hackers talagang magagaling sila, no, na mag-open ng mga accounts. At dahil doon nananakaw hindi lamang yung mga ari-arian natin, hindi lamang yung ating mga kayamanan, kundi
maging yung ating pagkakakilanlan, yung ating identity. At okay lang sana kung sa maganda yung gagawin, pero madalas ginagamit yon sa kasamaan, no? Hindi mo alam, no, may ginawang krimen doon sa malayong lugar at ang identity mo ang ginamit. Di po ba? So, dahil sa tindi ng hacking dito po sa, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, no po, yung mga inosente ay napaparusahan at yung mga may sala o yung mga guilty, yun ang mga nakakalaya. At napakatindi nga po ng nakawan because of that. In fact, dito pa lang sa atin sa Pilipinas, yung mga government agencies natin, no, ay napapasok na yung kanilang mga websites, no? Dahil nga napakagaling ng mga hackers na ito. So, hindi secured ang mga bagay na iniingatan natin katulad ng atin pong identity. Pero, ang gusto pong ipaalam dito ni Apostol Pablo kay Philemon, no, nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, our identity is secured, no? At itong identity na ito ay nagbago, no, binago na ng Panginoon. No, ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away, behold all things become new. Lahat ay nagbago. At itong pagbabagong ito, mga kapatid, kailanman ay hindi na mawawala, hindi na po ito mananakaw, hindi na po ito masisira. In short, no po, nung tinanggap po natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng secured identity. Nagkaroon tayo ng bago na pagkakakilanlan. Ang sabi sa John chapter 8 verse 44, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay mga anak ng dyablo sapagkat kung ano yung ginagawa niya, yun ang ating sinusunod, no? At totoo naman po yun. Since noon pong panahon ni Adam and Eve, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Pero ang sabi ni Satan, gawin mo yan, kainin mo yan, no? At sino ang sinunod ng mga tao? At hanggang ngayon, mga kapatid, yun pa rin ang atin pong ginagawa. Madalas sinusunod pa rin natin kung ano ang gusto ng dyablo. Pero nung nakipag-isa po tayo kay Kristo, no? Nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, ang sabi po si John 1:12, we became a child of God. Okay? Tayo po ay naging anak ng Diyos. At ang sabi po sa John chapter 10 verses 28 and 29, itong pagiging anak natin ng Diyos, ang sabi niya, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Hindi na mawawala po ang ating kaligtasan. Yan po ang ating parating pinag-aaralan. Yan po ang dapat nating tandaan, no? Itong identity natin sa Panginoong Jesucristo ay secured. At ang nagsisecure nito ay hindi pera, hindi mga bodyguards, no? Hindi mga angels, no? Kundi ang sabi doon si Jesus at saka ang God the Father ang nagsisecure nito. Kaya sa tingin nyo, mananakaw pa ba? Mawawala pa ba itong identity natin? And then ang sabi pa nga sa Philippians chapter 1 verse 13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Nung ikaw daw ay sumampalataya sa Panginoon, ang sabi dito, you were marked with a seal. No? Minarkahan ka ng isang selyo. At ano yung selyong yun? Ang banal na Espiritu. At alam po natin ang kahulugan pagka selyado ang isang dokumento. Di po ba? Ang ibig sabihin nito, hindi na siya pwedeng mawala, no? At hindi mo na pwedeng pasinungalingan kung ano man ang nilalaman ng documents na yon. Mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 13, we are marked with a seal and that seal is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay nasa atin nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ang punto ko po, mga kapatid, itong kaligtasan natin, itong bago nating identity is secured. Bakit po?
sapagkat hawak tayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ng Trinity. Okay? Kaya wala nang sino man ang makakaagaw sa atin. At yan po ang gustong sabihin ni Apostol Pablo kay Philemon. No? Ito yung mga magagandang bagay na natanggap natin nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kaya huwag kang titigil, no? Huwag kang magsasawa na ibahagi, no, ang iyong pananampalataya. Because we have a secured identity. Okay? So, ngayong gabi mga kapatid, nawa ito'y maging hamon din sa atin. Maging source of inspiration din natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung atin pong ipapangaral, no? Yung atin pong ituturo, no? Na pagka tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, no? Ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, hindi ka na mapapahamak. Yun po ay totoo, no? Sapagkat yan po ay natanggap natin, no? Yan ang isa sa mga magagandang bagay na natanggap natin nung tinanggap natin si Jesus. At yan pong katotohanan yan ang binigay ni Apostol Pablo para i-encourage si Philemon na lagi niyang ibahagi ang salita ng Diyos. So nawayan din po ang magbigay ng lakas ng loob sa atin, no, na ibahagi ang salita ng Panginoon. Yun po ang una na makikita natin na bagay na ating natanggap dahil sa ating pong pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. At pansinin po ninyo dito yung panibagong identity ni Onesimus. Ano po? Ang sabi sa verse 16, no longer as a slave, but better than a slave. As a dear brother, he is very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So dito po nakita natin na pinakita ni Apostol Pablo yung pagbabago ng identity ni Onesimus, no? Dahil tinanggap niya si Jesus, dati siya ay alipin, ngayon siya ay kapatid na. Okay? At ito pang isa. Sa verse 11, ang sabi dito, formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. No? Dati siya ay walang halaga, no? Walang kwenta, pero ngayon siya ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa iyo kahit sa akin. Okay? So mga kapatid, pag nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesukristo, yan po ang magandang bagay na mangyayari sa atin. And this new identity is secured. Hindi na po yan mawawala, no? Hindi na yan babalik sa zero. Okay? Or negative man, no? Bakit? Sapagkat tinanggap natin si Jesus, no? Kung yun nga po, totoo, seryoso nating tinanggap si Jesus, yan po ang mangyayari. Magkakaroon po tayo ng secured identity. So, ang pangalawa po ay special ability. Hindi lamang secured identity, but special ability. Meron pong kakayahan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. At marami po ito. Pero sa puntong ito, nais ko lamang tingnan yung tatlong special ability na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon nung tinanggap natin si Jesus. At itong mga abilidad na ito ay dito natin makikita sa Philemon. Kumbaga ay piniprepare kasi ni Apostol Pablo itong si Philemon sa kanyang request to accept Onesimus again, no? Kaya pinakita niya itong kakayahang ito dahil kay Kristo. Ang una, the ability to love. Okay? Yung kakayahan na magmahal. Ang sabi dito sa verses 4 and 5, I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Okay? Your love for all the saints. So, makita natin dito po, no, na itong si Philemon, nung nakipag-isa siya kay Kristo, nagkaroon na siya ng kakayahan to love all the saints. Hindi some of the saints, no, or few, or good saints lamang, kundi all the saints. Alam niyo po mga kapatid, bagamat tinanggap na natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, there are times na nahihirapan talaga tayong mahalin ang mga kapatiran, no? Lalo na yung mga pasaway
no po ng mga kapatiran natin, no, sapagkat tandaan natin mga kapatid, iba-iba ang level of growth natin. Merong mga mabibilis mag-grow, merong mga mababagal, ano po. At dahil sa iba-iba nating personality, background, training, ano po, ay kailangan talaga natin ng biyaya ng Panginoon para mahalin natin ang bawat isa. Ang love dito na tinutukoy ay yung agape love, ito yung sacrificial love, ito yung thinking and doing what is best, no, for the other, no. Iisipin mo, gagawin mo, sasabihin mo kung ano yung makakabuti, hindi yung makakasama. Okay? Hindi yung makakalamang ka, kundi kung ano ang makakabuti sa kanila. At yun ang gustong ipaalaala ni Apostol Pablo kay Philemon, no? You love all the saints, no? Itong si Onesimus, no? Siya ay mananampalataya na. Kaya may kakayahan ka na. Mahalin din ang kapatid na ito sapagkat tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ngayong gabi mga kapatid, as I've said, ang hirap po na mahalin kahit na ang kapatiran, no? Lalo na pagka ito'y pasaway. Napakadali na mahalin yung mga mababait, yung mga matutulungin, yung mga madaling matuto, yung mga madaling turuan. Pero yung mga tao na ilang beses mo nang ipaniliwanag pero hindi pa rin maintindihan, nahihirapan tayo minsan, no? Pero nais po ni Apostol Pablo na ipaalala sa atin that because the Lord Jesus Christ in our lives, we have this special ability to love. Bakit ito special? Sapagkat itong ability na ito, itong pagmamahal na ito, ay hindi lamang ang mamahalin ay yung mga lovable, kundi maging yung mga unlovable, even your enemies. Yan po ang klase ng pag-ibig na pinagkakalob ng Panginoon sa bawat isa. Ang sabi po sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Ang ibig pong sabihin ng talatang ito, we have the ability to love because we first experience the love of God. Okay? Kung hindi mo pa nakikilala si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon, talagang mahihirapan tayo. Or, hindi lang tayo mahihirapan, kundi talagang hindi natin iibigin yung mga tao na hindi kaibig-ibig. Pero since the Lord loved us, no, God will give us the ability, the strength, no, the reason to love others also. At dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, ito po ang ine-emphasize ni Apostol Pablo kay Philemon, no? You know how to love all the saints. Okay? It's because of the Lord Jesus Christ who is in you. Kaya yun nga, piniprepare niya, no, itong si Philemon na itong si Onesimus, kung ano man ang kasalanan niya sa iyo, kung gaano man katindi yung kasalanan na ginawa niya sa iyo, kaya mo pa rin siyang mahalin. Okay? Because Jesus is in your heart. Ngayong gabi mga kapatid, isa sa mga benefits na binigay sa atin ng Panginoon simula nung tinanggap natin siya, no, ay itong special ability to love others. Okay? So, ngayon pong gabi, may mga tao po ba tayo na hirap tayo na mahalin? Hirap na hirap tayong isipin, gawin, or sabihin kung ano yung makakabuti sa kanila. Na mas gusto pa natin na mapahamak sila, no? O yung term nating nababasa sa social media na karma. Di po ba? Pero mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya ay isang tunay na tumanggap kay Jesus, no? Kaya niyang mahalin ang kanyang kapwa. Lalo na yung mga mahirap mahalin. Kaya panalangin po natin ngayong gabi kung meron man tayong nakikita or may makakasalamuha tayo, no, na taong mahihirapan talaga tayong mahalin. Pag-pray natin na, Lord, help me to love this person by your grace, by your mercy, by your power. At alam ko po, no, na natutugunin tayo ng Panginoon sa panalangin niya. Ang pangalawa na special ability na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi lamang ability to love, but ability to forgive.
Okay? Ability to forgive. Magpatawad. At tanging kapangyarihan lang ng Diyos, kalakasan lang ng Diyos, kakayahan lang ng buhat sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan na magpatawad. By the way, ang ibig sabihin po ng forgiveness ay removing the desire to take revenge. Okay? Ito po ang kahulugan ng forgiveness. Tatanggalin mo yung pagnanais mong gumanti. Di ba ganun po ang galit, no? Pagka sinaktan ka, ano ang normally or automatically gagawin mo? Gaganti ka, di ba? At madalas ang pagganti natin dapat yung mas masakit. At dun po tayo nahihirapan kung sabihan tayo na wag na, di ba? Kasi pakiramdam natin it is injustice. Pero yun po ang gustong mangyari ng Panginoon. At kung iisip-isipin niya po natin, no? Kung tayo po ay kung hahayaan po ng Panginoon na tayo ay gumanti, no? Ay magkakaubusan nga po tayo ng lahi, no po? Sapagkat pagka sinaktan mo yung isa, sigurado gaganti yun. Sasaktan ka rin. Pagka napatay mo yung isa, sigurado papatay yung kamag-anak nun or kung sino mang kaibigan nun, igaganti. Hindi matatapos ang gantihan. Pero kung tayo po ay magpapatawad, dun po matatapos. No, pareho kayong safe. Lalo ka na. No? Kanina sa news ay nakikinig po ako sa isang pasahero ng jeep na pinababa dahil siya ay overweight. No po? Pinahiya siya ng driver. No? Pero alam nyo, ang sabi nung pasahero na yon, pinapatawad ko na siya. No? Hindi dahil sa karapat dapat siyang patawarin, kundi para sa peace of mind ko. Okay? Sapagkat alam nyo po, sa pagpapatawad natin, tayo po ang magbe-benefit, hindi sila, no? Kundi tayo ang number one na magbe-benefit. Mas magiging magaan sa loob po natin. At yun po ang wisdom ng forgiveness, no? Kung bakit tayo po ay in-encourage ng Panginoon to forgive. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. So dito po makikita natin na sabi niya sa last part, forgive as the Lord forgave you. Magpatawad ka ng naaayon sa pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. So kung bibilangin natin kung ilang beses tayong pinatawad ng Panginoon, no, sana ganun din nating patawarin ang mga tao na nakasakit sa atin, nagpahiya sa atin. Napakahirap tanggapin na ito, pero yun nga, napakaganda ng sinabi po dito ni Apostol Pablo sa mga Colossian believers. No? Ang basis ng pagpapatawad mo ay yung dami ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. So kumbaga, ang Panginoon, He has all the reason to punish us. Kasi paulit-ulit tayo di ba? Ng pagkakamali. Ito siguro one time lang or two times. No? Tayo paulit-ulit pero pinatawad tayo. So sana yung iba din, no, ay patawarin din natin, no. Panalangin natin mga kapatid ngayong gabi that we will learn how to forgive. At yan po ang gustong maalaala ni Pablo nung tinuro niya ito, nung sinabi niya ito kay Philemon, na kanyang patawarin na itong si Onesimus. Okay? So yun po ang pangalawa na ability. And then ang pangatlo, hindi lamang ability to love, ability to forgive, but ability to share. Sabi po dito sa verse 6, I pray that you may be active in sharing your faith. Okay? Again, hindi po natural na i-share natin yung ating pananampalataya. Struggle po yan sa atin talaga. Kasi yung mga fears natin, baka tayo ma-reject, baka tayo pagtawanan, baka tayo saktan, baka hindi mag-respond ng positive yung ating mga tuturuan. Or baka mapahiya tayo dahil kulang ang ating kaalaman. Pero mga kapatid, gusto kong maalala natin ngayong gabi that God has given us a special ability to share our faith. Okay? Kahit sa papaanong paraan, no, na alam natin, pero ngayong gabi alam ko po na marami na tayong training, no? Marami na tayong mga teachings na rinig, no? In fact, I believe na involved na tayo sa iba-ibang demonstration kung paano ito gagawin. Pero nahihirapan pa rin tayong mag-share.
Baka nalilimutan natin mga kapatid na nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, God has given us the special ability to share the gospel. Kaya, let us try, sa biyaya ng Panginoon, subukan po natin na ibahagi ito, lalo tigit sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Okay, so yun po ang pangalawa na magandang bagay na natanggap natin nung tinanggap natin si Jesus. Una, secured identity. Pangalawa, special ability. And then ang pangatlo, we will spend eternity with God. At yan po ang gusto niya ring ituro dito kay Philemon. We are brothers. We are one in Christ. At ang ibig sabihin nun, pag natapos na ang buhay natin sa mundong ito, tayo po ay magkakasama-sama na. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. At napakagandang pakinabang blessing na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin nito sa atin ng Panginoon ay we will have endless life, endless joy, and endless fellowship with God and all the saints. Hindi po ba napakapalad natin? Na wala po tayong pwedeng ibang gawin, ibang maging tugon, kundi sambahin, pasalamatan, purihin, sundin ang anumang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At yan po ang gusto na malaman ni Pablo nung sinabi niya ito kay Philemon. Sundin mo kung ano ang instruction ng Panginoon sa iyo ng buong puso. Sapagkat dahil kay Kristo, may tatlo na mahalagang bagay na nagkaroon tayo. Una, secured identity. Second, special ability. And we will spend eternity with God. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sa ating pagtatapos, sana hindi tayo matulad dun sa agila na ang isip niya siya ay manok. Na wala siyang magagawa, na iba ang kanyang identity, at hanggang dito na lang siya sa lupa. Wala siyang bahagi sa alapaap. Tayo pong mga mananampalataya, tayo pong nakipag-isa kay Kristo. We have a secured identity. Anak tayo ng Diyos. At meron po tayong special na kakayahan. Again, tatlo lang yung ating diniscuss dito, pero marami pa po tayong kakayahan na pinagkaloob ang Panginoon. We have the ability to love, to forgive, and to share the gospel. At ang panghuli, praise God, because one of these days, we will spend eternity with the Lord and with all the saints. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Salamat po sa mga bagay na natanggap namin because of the Lord Jesus Christ. Tulungan mo kaming pahalagahan ito at tulungan mo kami na mamuhay, mag-isip, magsalita ng naaayon po sa mga bagay na meron kami sa oras na ito. Kaya Panginoon, nawa pagyamanin mo sa puso at buhay namin ang inyong salita. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.